ang pag-aasawa at mga bata. Ikaw ang pumili. Ayon sa isang kasuotan, kulang pa kahit isang pirasong tela. Akala ko ako ang iyong baluti. Saka ko lamang natuklasan na isa lamang akong talim na maaari mong itapon anumang sandali. Shen Yuehua. Lumagda ka na. Marami na akong ginawa para sa'yo. Ginamit ko ang lakas ng aking angkan upang bigyan ka ng daan. Ni walang bunga, ni walang hirap. At ikaw naman. Noong ako ay nasa silid ng panganganak, ipinakilala mo pa bilang isang kinakasama ang iba. At pinatira mo sa pangunahing silid. Tiniis ko. Pinagbintangan ako ng biyenan sa harap ng buong sambahayan. Ikaw ay nakaupo lamang doon at umiinom ng tsaa. At ni isang salita ay hindi mo ako ipinagtanggol. Tiniis ko rin. Palagi kong inakala. Naalang-alang sa ating bagong silang na anak. Lahat ay maaari kong pagtiisan. Hindi mo na kailangang magsalita ng napakaraming walang saysay. Ang pag-aasawa at mga bata. Ikaw ang pumili. Sa pag-alaala sa anak na si Aner, pinapayagan kitang isama ang kalahati ng iyong dote. Ngunit si Aner ay kailangang maiwan. O kaya, talikuran mo ang buong dot mo, at lumabas ka sa bahay na walang dala, at lumabas ka sa tahanan na walang dala. Maaari ko pang pag-isipan ang palagi kang umuwi upang makita ang bata. Yuehua, ginagawa rin ito ni Panginoong Wang para sa ikabubuti mo. Ikaw na babaeng itinapon ng tahanan ng asawa. Kung magdadala ka pa ng napakaraming dote, kahihiyan lamang ang iyong maakit. Tungkol naman kay Aner, siya ang panganay na apo ng aking angkan ng Xiao. Siyempre dapat siyang manatili sa bahay ng Wang, at kami ang magpapalaki sa kanya. Ang huling hibla ng lamig at awa ay tuluyan nang nawala. Ito ang unang dote sa 100 kahong dot nang ako ay ikasal. Gawa ito ng sarili kong lolo sa tuhod. Sabi ng lolo sa tuhod ko, naway maging parang isang phoenix ang aking buhay. Nagliliwanag at kinagigiliwan ng lahat. Ngunit sa loob ng 3 taon, nabuhay ako na tila isang ibong nakabilanggo. Hanggang ang mga balahibo ko ay kinalmot at napudpod. Sapat na. Mamakin. Binibini. Ayon sa isang kasuotan, kulang pa kahit isang pirasong tela. Opo, binibini. Shen Yuehua. Nababaliw ka na ba? Pati si Aner ay ayaw mo na. Hindi ba't ikaw ang pinapipili ng Panginoong Wang? Pumili na ako. Ang dote ay akin. Isasama ko ito. Ito ang tamang pagtanaw sa katarungan. Ang bata ay iyong anak. Siya ang panganay na apo ng angkan ng Xiao. Ang maiwan sa bahay ng Wang ay makatuwiran at tama. Ikaw na mapanlinlang na babae. Kahit ang tigre ay hindi kumakain ng sariling supling. Para sa salapi at yaman. Nagawa mo pang bitiwan pati ang sarili mong anak. Talagang wala kang hiya. Sobra na ang sinabi ng Dowager Taifei. Kung totoong isasama ko si Aner, siya lamang ang mapapahamak. Ang bata na sumusunod sa isang babaeng itinapon sa tahanan ng asawa. Kapag nawala ang katayuan bilang panganay na anak ng Wang Fu, gaano karami pang paghamak at pang-aalipusta ang matatamo niya sa hinaharap. Ginagawa ko ito para sa kanyang ikabubuti. Dapat siyang manatili sa palasyo ng Jing'an. Sa pag-ibig at malasakit ng Panginoon at ng Dowager Taifei. Magiging maliwanag at maringal ang kanyang kinabukasan. Hindi ba mas mabuti yon? Napakabuti. Shen Yuehua. Dahil napakalupit mo, huwag mo nang sisihin ang walang katarungang ito. Nasaan ang mga bantay ng palasyo? Wala kayong magagawa sa akin. Sino ang mga ngahas gumalaw sa kahit isang sinulid sa mga nasa silid na yon? Papatayin ko siya agad sa lugar. Gusto bang sapilitang agawin ng Panginoon ang aking kayamanan bilang dote? Ang dot ko mula sa pamilyang Shen. Nang pumasok ito sa palasyo, nakarehistro na ito sa gobyerno ng Shonchen. Bawat piraso at bawat kagamitan ay may tatak at ebidensya. Kung ayaw maniwala ng Panginoon, maaari na nating tawagin ngayon si Gobernador Shonchen. Hangin. Sa harap niya, isa-isang linawin ang talaang ito. Tingnan natin kung may natitira pa ba akong kahit isang barya mula sa palasyo ng Jing'an. At tingnan din natin kung ang buong Panginoon ay may konsensya pa. Gusto mo bang hayagang lumabag sa batas ng dakilang zoo? At agawin ang dot ng asawa mo? Umalis ka. Ayon sa talaan, isa-isa itong ilabas. Ito ba ay sa maliit na binibini? Kumpletong set ng mga alahas na korales at pulang perlas. Narito. Isang peres ng jade na kagaya ng hiniling.
May kasamang dating sulat kamay ni Haring Xi. Narito. Ate, ano ito? Bakit lumaki ng ganito ang gulo? Ay, napakaganda talaga ng sapin na panlaban sa hangin na ito. Matagal nang sinabi ng Panginoon na ibibigay niya sa akin ang sapin na panlaban sa hangin na ito at ilalagay sa aking silid. Hindi ba? Siyempre, pinakamahal ako ng Panginoon. 8. Oras mo nang umalis. Wala nang saysay na itago pa ang sapin na ito sa hangin. Mas mabuti pang ialay na lang ito bilang handog sa pagdalaw ng kapatid ko. Ituring na rin natin itong palatandaan ng ating pagkakapatid. Mama Qin. Dote, tala 103. Isang antigong tela na gawa sa kamay ni Ginoong Su ng nakaraang dinastya. 12 pirasong pulang santol na kahoy. Isang paravan na inukit mula sa punong masayang ukit. Tinatayang halaga, 3,200 liang ng pilak. Liu Ruyu, naiintindihan mo na ba ng malinaw? Dito ang dot ko. Huwag mong sabihin wala kang karapatang ibigay ito sa akin. Kahit ibigay niya pa. Iyon ay tinatawag na pagnanakaw. Ikaw, huwag kang magsalita ng walang batayan. Hindi mananakaw ng Panginoon ang mga gamit mo. Kung ganoon, puntahan mo at tanungin ang Panginoon. Mga tauhan, dalain ang sapin na panlaban sa hangin na ito. Nang mainat palabas, kapag nabangga kahit kaunti, tanungin niyo ako. Ito ba ay sa maliit na binibini? Bawal galawin ito. Ito ang ipinangako sa akin ng Panginoon. Susubukan ko ngang tingnan kung sino ang mangangahas. Ay! Liu Ruyu. Magpakatino ka naman. Panginoon. Tingnan mo siya. Inaapi niya ako. Patawanin mo rin siya. Magkabilang panig na nagdurusa. Ngunit wala ni isa ang nakaunawa sa pait nito. Kalituhan. Lahat ay handa na. Mula sa pagbabalik, halos walang ipinagkaiba. Shen Yuehua, makinig ka. Umiiyak si An-er. Hinahanap ka niya. Talaga bang? Ni sarili niyang anak, hindi mo pa rin siya nais. Nagtiis ako ng 10 buwang pagdadalang tao. Upang sa wakas ay maisilang ko ang munting buhay na ito sa aking sinapupunan. Siya ang laman ng aking mga buto. At dugo ko. Siya ang tanging aliw ko sa malamig na palasyong ito ng Wang. Paano ko siya magagawang iwan? Tingnan mo. Tinatawag ka ni An-er. 3 buwang gulang pa lamang siya. Hindi niya maaaring walang ina. Pakiusap, manatili ka. Manatili ka lang. Kapag nakipagdiborsyo ako, agad akong lalayo sa inyo. Tulad pa rin noon. Sa panig ni Liu Ruyu. Mas lalo pa akong lalayo mula ngayon. Tulad pa rin noon. Sabi ni Wang Ye dahil akong nagdadalang tao. Ngunit nagpalipas siya ng buong magdamag sa silid aklatan kasama si Liu Fei, animoy magkasamang humihigop ng tsa. O tulad ng araw ng aking panganganak, halos mamatay ako sa pagdurugo. Samantalang ikaw, kasama ang iyong kapatid na si Ruyu, ay parang nagmamasid lamang ng niebe nang walang pakialam. O kaya naman, gaya ng pagiging si Taifei, nakaturo ang ilong ko. At minura akong isang inahing manok na hindi makapangitlog. Samantalang ikaw, nakatayo lang sa isang tabi, ni isang salita ay hindi binitawan. Wang Ye. Ikaw mismo ang pumili sa akin. Ngayon, pinili ko na. Bakit kailangan mo pang magpanggap na naapi? Si An-er ay anak mo. Naniniwala ako na kung wala ako bilang ina, tiyak na alagaan ni na Wang Ye at Taifei ng maayos si An-er. At kahit paano, mas mabuti pa yon kaysa sa pagsunod sa akin, isang babaeng mababa ang katayuan. Hindi ba? Shen Yuehua. Wang Ye. Pakiusap, igalang ang sarili. Ang nakababatang kapatid ko ay nakipagdiborsyo na sa inyo. Mula ngayon, ang lalaki at babae ay kanya-kanya ng landas at walang pakialamanan. Kung magpupumilit pa kayo, wala na kayong katuwiran. Bini-bini. Umuwi na tayo. Umuwi na tayo. Naku. Ito na ba ang bihis ng pamilyang Shen sa mapapangasawa? Tunay ngang kasinlakas ng isang buong kaharian ang kayamanan.
Hindi nakapagtatakang may tindig si Jing An Wangfei. Maging ang sariling anak ay hindi na niya gusto. At pati ang yaman ay nais pang tangayin. Hindi maaaring magsalita ng ganyan. Aba, narinig ko na. Na si Wang Yi ang unang naging marahas. Sa buwan ng panganganak ng Wangfei, nagdala pa siya ng bagong pag-ibig. At dinala pa niya ang taong iyon sa pangunahing silid. Hindi ba't sampal iyon sa mukha ng Wangfei? Tama. Kung ako ang nasa kalagayan niya, hindi rin ako makakapagtimpi. Ang daming salapi, ngunit paano mabubuhay ng matiwasay? Anong uri ng buhay ang ganyan? Bakit kailangan pang magpakamatay sa isang lalaking hindi marunong magmahal sa sarili? Kawawa naman ang batang Wang Shi. Napakabata pa niya at wala na ang ina. Binibini, huwag po kayong tumingin. Kapag nakita ninyo, baka lumambot ang puso ninyo. Shen Yuehua. Tumigil ka riyan. Shen Yuehua. Aking kaawa-awang araw. Nagsisisi na ba si Wang Yi? Kung alam ko lang, bakit ko pa gagawin yun noon? Ngayon mo lang naisip humabol, huli na ang lahat. Tumigil ka. Bilis, umalis na tayo. Huwag kang huminto. Binibini. Kakapangit ko lang ba talaga kanina? Binibini. Kayo ang pinakamatapang at pinakamatibay na babaeng nakita ko. Para sa anak, kaya mong isantabi ang sarili mong laman at dugo. Ang ganitong kapal ng puso, hindi lahat meron. Huwag po kayong mag-alala. Ang batang Panginoon ay laging mahal at pinahahalagahan sa palasyo ng Jing'an. Hindi niya natitiis ang hirap. Ang pag-alis ko ngayon ay hindi pagsuko, kundi para sa hinaharap. Na mas maging matatag ang aking tindig. Kunin mo ng marangal ang aking anak. Mula sa kulungang iyon. Ito ang aking tahanan. Tahanan ko ni Shen Yuehua. Maligayang pagbabalik, Binibini. Sapagkat napakahirap ng inyong pinagdaanan. Ngayong gabi, magpahinga kayo ng mabuti. Bukas ng umaga, dito natin sisimulan ang bagong buhay. Tama po, Binibini. Pagod na pagod ang Binibini buong araw. Kumain muna tayo. Mama Qin, sa palagay mo, aalagaan ba niyang mabuti si Anner? Kahit mabangis na tigre, hindi nito kinakain ang anak nito. Siya ang mismong laman at dugo ng batang Panginoon. At siya rin ang tanging lehitimong apo ng pamilyang Xiao. Kahit magulo pa siya, hindi niya isusumbat sa sariling anak ang galit niya. Pero, ang ugali ng Panginoon ngayon sa Changji ay talagang kahiyahiya. Nawala na siya ng buong mukha. Natatakot akong kumalat na ito sa buong kabisera. Sa pagkatao niya, tiyak na mapupuno siya ng hiya at galit. Ilagay ninyo sa ulo ko ang lahat ng usaping ito. Sa mga susunod na araw, baka magtanim siya ng sama ng loob sa inyo. Gagawin niya yon. Ang taong tulad niyang ang pride ay hanggang buto. Na naitulak ko ngayon sa ganitong kalagayan. At napahiya ng gayon. Hindi niya ako palalampasin. Gaganti siya. Gagamitin niya ang lahat ng paraan. Para pagsisihan ko ang mga ginawa ko ngayon. Gusto niyang makita akong mapunta sa wala. Luluhod ako sa harap niya at mamamalimos ng awa. Hindi tayo pwedeng maghintay na lang at walang gawin. Binibini. Mula bukas, ang mga tindahan, lupaing sakahan at mansyon na dinala natin. Bibilangin lahat. Ang mga hindi maayos ang pamamalakad. O ang mga nasa liblib na lugar. Bawiin natin ang kita at salapi. Kung gusto mo ng laban, sasamahan kitang lumaban. Xiao Yunting, handa ka na ba? Ang angkan ng Shen ay unang mayaman sa Jiangnan. At nagsimula sa kalakalan. Mula pagkabata, ako'y nababad na sa mundo ng negosyo. Kahit hindi ako dalubhasa sa bawat gawin ng kalakalan. Alam ko rin ang kaunti. Sa loob ng 3 taon sa palasyo ng Jing'an. Pinamamahalaan ko para kay Xiao Yunting ang mga ari-ariang nasa pangalan niya. Ngayon, sa wakas, makagagawa na ako ng sariling imperyong pangkalakalan. Ano ang nais ninyong gawin? Sasama po ang matanda sa anumang naisin nyo. Hindi ba takot siyang matalo ng isang hungkag na Panginoon? Ang kapangyarihan ni Xiao Yunting ay karamihang nakasalalay sa suporta ng yaman ng aking angkan ng Shen. Ngayong dinala ko ang lahat ng kalakal dowry. Para na rin akong humugot ng pinakamahalagang haligi niya. Gusto niya akong kalabanin.
Tila hindi iyon magiging madali. May isa pa akong bagay na sasabihin. Magsugo kayo ng ilang taong mapagkakatiwalaan. Maghanap ng ilang mata at tainga sa palasyo ng Jing'an. Hindi na kailangan. Gusto ko lang malaman kung araw-araw bang maayos ang lagay ni Aner. Kung may umaapi ba sa kanya. Ito ang tanging bagay na kaya kong gawin para sa aking anak. Maaasahan mo, Binibini, ang bagay na ito. Ako na mismo ang ayos. Kailangang may makain ako. Kailangan kong alagaan ang aking lakas. Dahil alam ko, nasimula pa lamang ito. Isang matinding laban. Naghihintay pa sila sa likod ko. Bagamat malamig at manhid, dala pa rin ito ang walang hanggang liwanag at pag-asa. Umalis na ang misis. Ang mga tauhan sa tindahan ng salapi ay umalis na rin. Sino ang bahala sa hapunang ito? Paano ko malalaman? Ang sangkap at mga kailangan, sino ang magpapatibay? At sino ang responsable sa pagbili? Magulo rin ang panig ng mga namamahala sa tindahan ng salapi. Wala nang nangangasiwa. Ano ba itong lahat? Sino ang naglalabas at sino ang nagtatala ng pumasok sa imbakan? Paano ko ba masusunod ng tama ang lahat? Ako na ang susubok. Mabait lang po ang munting prinsipe. Huwag kang umiyak, huwag kang umiyak. Baka masyado mo siyang mahigpit na yakap. Ganito ang paraan ko. Noong una, ginagamit ng dating may bahay ang pamamahala. Huwag ka nang umiyak, mahal na prinsipe. Hindi ba at yakap mo siya? Uyak ng iyak, at alam lang ay umiyak. Tulad ng iyong ina, walang idudulot kundi gulo sa mahal na prinsipe. Anong panahon na ba ngayon? Umiiyak ka pa rin. Anong klase ba ito ng asal? Talagang malas na tao. Pagkaalis mo, pati buong palasyo ay magugulo at mawawalan ng kapayapaan. Yunting, tingnan mo nga. Ito ang mabuting asawa na pinakasalan mo. Para lang sa kaunting halagang pilak. Kahit sariling laman at dugo ay hindi pinapansin. Talagang pinakamabagsik na babae sa buong mundo. Ibalik mo sa akin si Aner. Ako na ang magpapatahimik sa kanya. Mga walang saysay na bagay. Matagal ko nang sinabi sa'yo. Ang babaeng mangangalakal na iyon ng pamilyang Shen. Hanggang sa kaluluwa, amoy pilak na lang ang dala. Hindi dapat ilabas sa harap ng marami. Pero ayaw mo pa ring makinig. Ngayon, ayos na. Naghatid pa ng gulo sa buong lungsod. Nadumisan mo na ang mukha ng aming angkan ng Xiao. Sapat na. Ano pa bang saysay ng pagsasabi nito ngayon? Hindi ba totoo ang sinasabi ko? Kung hindi ka lang sana napaibig ng babaeng liw na iyon at nabulag ang puso. Hindi sana umabot sa ganito. Nagngangalit ang Dowager Taifei. Nagngangalit ang Panginoon ng palasyo. Lahat ng ito ay kasalanan ni Ruyu. Lahat ng hirap ko, lahat ng pagkawala ng kontrol, lahat ng kaguluhan, ay nagsimula sa pagpasok ng babaeng ito sa palasyo. Siya, ang marupok na ugnayan ko kay Shen Yuehua, ay tuluyang nabasag. Siya ang nagpasikat sa akin bilang katatawanan ng buong kabisera. Lumayas ka. Sino ang nagpaipasok sa'yo? Lumayas ka. Noong mga nakaraang araw, napakalambing at mapagmahal mo sa akin, Panginoon. Bakit bigla kang naging ganito kalamig at walang awa? Inaayos niya ang aking mga kasuotan at korona. Nagpapakulo siya ng tsaa at alak para sa akin. Inaasikaso niya para sa akin ang lahat sa napakalaking palasyo ng prinsipe na ito. Ngunit ako naman hanggang sa mismong sandaling ito. Nadiskubre ko lamang na ang aking buhay pala ay matagal nang hindi makaalis sa kanya. Hindi ako kailanman papayag na matapos lang ng ganito. Pagsisisihin kita ng husto. Gagawin kitang walang kahit ano. Palaluhurin at paharapin kitang gumapang pabalik dito. Tulungan mo ako. Hindi na kailangang pumunta at magpaalam sa Dowager Taifei. Hindi na kailangang salubungin ang malamig na mukha ni Xiao Yunting. Mas gumaan pa ang loob ko ng marami. Sa hangin. Kasama nito ang simoy ng kalayaang may tamis. Ang mga taong ito ay pawang mga kasambahay ng aking pamilyang Shen. Maraming taon na silang naglingkod sa aking ama. Tapat at may kanya-kanyang lakas. Ito ang listahan ng lahat ng ating mga ari-arian sa ngayon. Ang plano ko ay ipasya ng ibenta ang lahat ng mga lupang sakahan sa labas ng Beijing na nasa layong 50 li. Pati na ang 3 tindahan sa lungsod na hindi gaanong maganda ang lokasyon. At ibenta rin. Gayon din ang mga lumang palamuting nakatago sa mga tindahan ng ginto at pilak. Lahat ay tunawin. At gawing muli bilang bagong mga disenyo. Binibini. Kung gayon tayo naman ay sa susunod, sa Beijing ay magbubukas tayo.
ng isang natatanging tindahan ng brokadong sutla. Ang mga tindahan sa Beijing, kumpara sa karaniwang tao at mga karaniwang mamamayan, magbebenta ng makakapal na telang lino at damit. Kumpara naman sa mga pamilyang opisyal at maharlika. Ngunit luma ang estilo. At ni katiting na bago ay wala. Ang aking tindahan ng brokadong sutla. Ang gagawin ay ang pinakamataas na uri ng negosyo sa buong lupain. Hindi telang ibebenta natin, kundi kariktan na walang kapantay. Magbenta ng kariktan, hindi tela. Iyan ang unang hakbang ng tindahan ng brokadong sutla. Mula sa Jiangnan, nais kong kunin ang pinakamahusay na mananahi at gamitin ang pinakamainam na sinulid upang habihin ang pinakamarikit na mga ulap na brokado at bordang sutla. Nais kong ang pinakabagong mga disenyo at ang pinakakaakit-akit na mga kulay. Sa pinakamaagang pagkakataon, ay ipakilala sa harap ng lahat ng maharlikang binibini sa Beijing. Nais kong ipaalam sa kanila na ang pagsuot ng damit mula sa aking tindahan ng brokadong sutla ang siyang sagisag ng katayuan at dangal. Binibini, kahanga-hanga po kayo. Ang bagay na ito ay kailangang maisakatuparan agad. Tagapangasiwa Zhu, ang pagpili ng tindahan ay ipinagkakatiwala ko na sa inyo. Kailangang nasa pinakamasiglang lugar sa silangang pamilihan. Ang tindahang makukuha sa abot ng makakaya. Iba pa, agad na ipagbili ang mga ari-ariang sinabi ko kanina. Sa loob ng kalahating buwan, kailangang makita ko ang salapi. Binibini. Sa wakas ay bumalik na po kayo sa dating anyo ninyo noong nasa Jiangnan pa kayo. Noon, walang pagkakataon. Ngayon, gusto ko na lamang mabuhay ayon sa sarili kong kakayahan. Tama, binibini. Nakarating na ang mensahe mula sa panig ng palasyo. An-er. Kumusta siya? Umiiyak ang batang Panginoon buong magdamag kahapon. Halos namamaos na ang boses. Ngayong umaga lamang siya napainom ng kaunting gatas ng yaya at nakatulog na. Naggitngit ng husto ang Panginoon. At sinabihang may kasamang matinding paghamak si Liu Ruyu. Nabasag pa niya ang marami sa mga gamit. Sa buong palasyo. Ngayon, lubhang balisang-balisa ang lahat. Isang kaguluhan. An-er. Kawawang An-er ko. Napakaliit niya noon. Kaya kailangang tiisin ang lahat ng ito. Kailangan kong maging mas malakas. Kapag sapat na ang aking lakas, saka ko siya maibabalik mula sa magulong bilangguan ng iba. At muli siyang maitatabi sa aking piling. Ang tulos na ito. Sa ulo lamang ni Xiao Yunting ko ito isusulat. Nauunawaan ko na. Hayaan niyong patuloy silang bantayan. Lalo na ang pang-araw-araw na kalagayan ni An-er. Sa pagkain at pananamit, hindi pwedeng kahit kaunting kapabayaan. Bukod dito, sabihan niyo si tagapamahalang Zhu. Ang tungkol sa tindahan, huwag mag-alala sa gastos. Basta maayos ang pwesto. Ayusin agad sa pinakamabilis na paraan at patibayin ang tindahan sa kabiserang lungsod. Gusto kong bumuo ng isang negosyong kaharian na pag-aari ni Shen Yuehua. Xiao Yunting. Akala mo ba na ang nawala sa'yo ay isa lamang asawang nagbalik ng loob na pinilit mong tanggapin? Ang nawala sa'yo ay isang kayamanang hindi mo kailanman maisisip. Isang kayamanang kayang manindigan kahit sa isang bansang kalaban. At isang matibay na sandigan na di magigiba. Darating ang araw. Ipapakita ko sa'yo ng malinaw kung gaano kabaliw ang mga ginawa mo ngayon. Hindi ko inasahan na ang Jing-an na prinsipe at asawa ay magpapanggap na muling mag-asawa at magpapaka-inosente. Pero hindi nito mapipigil ang marunong at mahinahong Liu Ruyu na ipulupot at dalhin ang lahat ng ari-arian. 3 taon ng pagpapakasakit. Ngunit kapalit ay taksil na pagtataksil ng asawa. Sa huli, sapat na ang pagtiis. Kaya pinili niyang putulin ang bisig upang mabuhay. Ito ba ang balak gamitin na pangangatwiran? Upang itulak ako ng tuluyan sa putikan. Ako, si Shen Yuehua. Matagal nang walang pakialam sa mga huwad na pangalang ito. Madam Shen, tingnan niyo agad. Iyan ang dating asawa ng Jing-an na prinsipe. Akala ko magtatago lang siya sa bahay at iyak. Hindi ko akalaing may gana pa pala siyang lumabas at mamasyal. Tingnan mo iyang anyo niya. Saan dyan ang mukhang nasaktan ang damdamin? Hayag na tuwang-tuwa siya. Dito mismo, tagapangasiwa Zhu. Pumunta ka at makipag-usap sa may-ari ng tindahan. Kahit gaano pa kalaki ang gastos. Sa loob ng araw na ito, dapat kong makuha ang kasulatan ng bahay na yon. Binibini. Hindi ba yan ang binibini ng pamilyang Shen? Bakit? Kakalayas lang mula sa palasyo. At heto ka agad na magpapalitan ng propesyon ng napakabilis. At magiging isang mangangalakal na babae. May ilang tao talaga.
Nalikas na dukha ang pag-iisip. Kahit makalipad pa sila sa sanga ay hindi magiging phoenix. Kapag ibinagsak na sa tunay nilang anyo, ay kailangan pa ring magmukhang nakalagay sa alanganin. At gumawa ng mga lihim na bentahan na hindi maipagmamalaki sa liwanag ng araw. Pati sariling anak ay kaya nilang isuko at talikuran. Ang pusong iyan, mas lason pa kaysa sa ahas at alakdan. Ang sinabi ng may bahay ay, "Ako, si Shen Yuehua, ay isinilang bilang anak ng mga ngalakal. Ang dugo sa aking mga ugat ay dugong kumikita ng salapi, hindi tulad ng iba, na malinaw namang mayaman na sa dote ng asawa. Kahit bilhan ko ang maliit na kongkubina ng pulseras na perlas at ginto, hindi pa rin sasapat. Ngunit gusto pa niyang magpamaga ng mukha at magpanggap na mataba. Suot ang kipaw na nagkakahalaga ng 500 pilak, talagang nagmamayabang siya. Saan man siya magpunta, puro pagyabang. Ano ba ang pinagsasasabi mo? Nagsasabi ba ako ng kung ano-ano? Pinakamalinaw ito sa puso ng isang asawa. Narinig ko, noong nakaraang buwan sa Anyuan Hao, upang punan ang kakulangan sa bodega ng kagamitang militar. Ngunit isinangla pa nga ng pamilya ng Shen Yuan ang ari-arian nila sa Qianzhuang. Ngayon ay may panahon pa siyang maglibot sa lansangan ng walang alinlangan. Tiyak na may nahanap na siyang bagong mapagkakakitaan. O sabihin na lang, ang bagong kasuotang-suot ng asawa ay bigay ni Teifei. Ikaw, dinuduraan mo ako ng dugo. Ikaw na salbaheng babae. Bini-bini. Masama ito. Ano ang nangyari? Ang may-ari ng tindahan na yon, sabi niya hindi na niya ibebenta ang tindahan. Katatapos ko lang makipagkasundo sa kanya sa presyo. Kahit ang deposito ay handa na. Ngunit hindi ko alam kung sino ang nagpadala sa kanya ng liham. At agad siyang nagsisi. At sinabi pa niya, na kahit doble pa ang ibayad sa kanya, hindi niya rin ibebenta sa amin. Hindi na kailangang isipin pa, alam na alam ko. Ang taong nasa likod nito, bukod sa kanya ay wala nang iba. Ay naku! Mukhang kahit ang langit ay hindi na siya kayang lunukin. Shen Xiaoji, ipinapayo ko sa inyo na maghinay-hinay na lang kayo. Sa Jincheng na ito, hindi naman kayo basta-bastang walang kapangyarihang asawang iniwan. Ito ay hindi lugar para magwalang bahala. Ang pangaral ni Madam Hao ay maingat na natatala ni Yuehua. Ngunit, ang tindahang ito, hindi ko talaga ito palalampasin. Bini-bini, buti na lang at buhay pa kayo. Talaga pong napakahusay inyo. Sinunod ko ang inyong tagubilin, at direktang natuntun ko ang taong nasa likod ng tindahang iyon na taga-silangan. Ang anak ng pamilya ni Zhang sa Shenzhenfu. Shen, ang binatang Zhang na yon, nagsabing handa raw silang magbayad ng presyong 30% na mas mataas kaysa sa presyo sa pamilihan. Wala nang iba pang sinabi. At agad na naglagay ng deposito sa mismong lugar. Tungkol sa mukha ng Panginoon, walang salaping kasing totoo ng mismong nasa kamay. Ang pagkukumpuni at pag-aayos ng pavilyon ng Jingxiu. Sa lakas ng yaman ng pamilya ko, Shen, ay wala pang kalahating buwan lang. At bigla na lang naging panibagong apoy ng sigla. Na ipapadala sa mga likod bahay ng malalaking bahay sa Jincheng. 3 araw na silang namimili. Ngunit sa mga sumagot, ilan lamang. Narinig na ito ng matandang alipin, ang Jing An Wang. Nagpadala siya ng mga tao. Nagpadala siya ng mensahe sa lahat ng bahay, na sinasabing kung sino man ang sasama sa amin. Sa pagbubukas ng seremonya ng pavilyon ng Jingxiu, ay kalaban ng kanyang Jing An Wang Fu. Sa kasalukuyang magulong takbo ng korte, walang sinumang gustong makasagasa sa isang wang na may hawak ng kapangyarihang militar para lamang sa amin. Tila, ito talaga ang paraan ni Xiao Yunting. Matalinong iligtas ang sarili at umiwas sa kapahamakan. Walang sinumang para sa isang asawang iniwan. Ang magsasakripisyo para makaaway ang isang wang na walang katapusan ang kapangyarihan. Kung gayon, paano tayo dapat kumilos? Ang seremonya ng pagbubukas ay sa makalawa. Kung sakaling walang dumating, ang ating pavilyon ng Jingxiu ay magiging katatawanan sa buong kabisera. Katatawanan. Gusto niya akong gawing katawa-tawa. Hindi iyon ganoon kadali. Mama Qin, tulungan mo akong magpadala pa ng isang paanyaya.
Binibini, ang ibig ninyo bang sabihin ay, ang mga taong natatakot kay Xiao Yunting, ang taong ito, ay hindi natatakot. Hanggat pumayag siyang pumunta, ay mas mabisa pa kaysa sa 100 marangal na ginang na darating dito. Ngayong araw, ang pavilyon ng Jinxiu ay nakatakdang mapahiya. Binibining Shen, ako ay naparito ngayong araw. Nang hindi inanyayahan, hindi mo ba ako ikinatutuwa? Mahal na prinsesa, ang inyong pagdalo ay karangalan para sa pavilyon ng Jinxiu, at karangalan din para kay Yuehua. Yuehua, malugod kitang tinatanggap. Binibining Shen, tunay na ikaw ay kaiba. Sa mga naririnig ko tungkol sa iyo, hindi ko alam kung anong uri ng chismis ang nakarating sa mahal na prinsesa. Sinasabing ikaw ay gahaman at malupit, na maging sariling anak ay kayang talikuran. May nagsasabi rin na ikaw ay isang marupok na bulaklak sa loob ng palasyo na hindi kaya ang unos, na kapag nawala ang kalinga ng palasyo ng Jing'an, ay malalanta at mamamatay agad. Ngunit nang makita kita ngayon, ay napagtanto ko na silang lahat ay nagkamali. Hindi ka isang marupok na bulaklak, kundi isang puno ng pino na nakabaon sa siwang ng bato. Matatag, matayog, taglay ang pagmamataas at sigla, na hindi kayang abutin ng iba. Salamat sa inyong papuri, mahal na prinsesa. Hindi ko man hangad ang karangalan ng puno ng pino. Ang tanging hangad ko lang ay mapangalagaan ang aking sarili, at maprotektahan ang mga taong mahalaga sa akin. Iyon ay sapat na. Alam ko ang iyong pakay, Yuehua. Ang paanyayang ipinadala mo ay higit pa sa isang simpleng paanyaya. May tuturing itong isang alok ng alyansa. Pinustahan mo na ako, ay gagawa ng hakbang para sa iyo, at hahamunin ang dangal ni Xiao Yunting. Alam ni Yuehua na, ang mahal na prinsesa at ang Dowager Taifei ay matagal nang may alitan. Ngunit ang mas mahalaga ay, naniniwala si Yuehua na ang mga produkto ng pavilyon ng Jinxiu ay karapat-dapat sa inyong pagdalaw. Napakahusay na dahilan. Kung ganoon, samahan mo ako at ipakita sa akin ang iyong pavilyon ng Jinxiu. Tignan natin kung ano ang mayroon ka riyan. Ang telang ito na tila hamog at ulan sa Jiangnan. Ang tela na nagbabago ang kulay. Paano mo ito hinabi? Tila isang pinta na gawa sa tinta. Natural at walang kapintasan. At ang isang ito, ang kapa na may disenyong paghahanap sa plum blossom sa gitna ng niebe. Ang mga bulaklak na plum sa ibabaw ay yari sa gintong sinulid, na hinaluan ng balahibo ng loro upang maging borda. Nagbabago pa ang kulay kapag nasisinagan ng araw. Tunay na isang obra maestra ng sining. Ang mahabang saya ng bulaklak na paru-paro. Gusto ko na yan. Itong sutlang shoe na bughaw matapos mabasa ng ulan. Balutin mo para sa akin. Binibini Shen. Tumatanggap pa ba kayo ng mga pasadyang gawa rito? Nais kong magpagawa ng kasuotang pangseremonya para sa aking anak na babae. Binibini. Sa dakong palasyo ng Jing'an, maingay at magulo ngayon, dumating ang balita ng Prinsesa Chang sa ating pavilyon ng Jinxiu. Para bang may pakpak na tumangay at dinala ito sa palasyo. Sabi nila, agad na nagalit ang Panginoon doon mismo. At ang paborito niyang batong pangsilab ay, nangitim na parang ilalim ng kawa. Si Madam ng Jing'an ay halos himatayin sa tindi ng galit. Nagpadala siya ng tao sa palasyo para magsampa ng reklamo. Ngunit tinanggihan mismo ng kanyang kamahalan. Ang palasyo sa loob ay hindi maaaring makialam sa pamamahala. At pinaalis siyang umuwi. Mula ngayon, hindi na niya kailangang magulat pa. Nais ko lamang malaman. Ano ang lagay ni An-er? Ang batang Panginoon? Ay ganoon pa rin ba? Mas maayos siya nitong mga araw na ito, dahil mayaya at mga katulong na umaalalay sa kanya. Ngunit hindi pa rin siya gaanong nakangiti. Kapag gabi na, umiiyak pa rin siya ng walang tigil. Walang umaalo ang nakasasagip. Kailangan pa niyang umiyak hanggang sa kalahatian ng gabi. Kapag nauubos na ang lakas, saka lamang siya nakakatulog. Hanggang mamatay sa pananabik ang isip ng ina. At puso sa sakit. Ngunit ang kapwa gamot at bato ay walang silbi. Anak ko.
Napakaliit pa niya noon. Wala pa siyang nalalaman. Ang tagumpay ng pavilion ng Jingxiu, hindi lamang nagdala sa akin ng napakalaking yaman. Higit pa roon, nakapaghabi ito para sa akin ng isang ugnayang nakasentro sa mga maharlikang babae ng kabisera. Sa pamamagitan ng ugnayang ito, nakakuha ako ng napakaraming balitang pangkorte na di alam ng iba, at mga pakikipag-ugnayan sa mga tao. Lalo pang lumaki ang aking negosyo. Sa mga panauhin ngayon ni Shen Yuehua, naroon ang prinsesa ng Yong'an, ang may bahay ng kalihim ng kagawaran ng digmaan, at ang asawa ng isang kalihim ng kagawaran ng bahay. Lalo nang sumama ang timpla ng Panginoon. Ang sakit ng madam ng Jing'an ay wala ng lunas kahit taglay ang mga agimat na bato. Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana hahantong sa ganito ngayon. Panginoon. Ito po ang handog na ipinadala ng Panginoon. Ilabas ninyo ang lahat ng kahong handog sa pangunahing bulwagan. Ibinalik na ang lahat ng handog ng buo. Lanan. Ito ang larawan ni Aner. Anko. Talagang kamukha ko siya. Malapit ka ng sunduin ng iyong ina. Ano ang nangyari? Binibini. Ang Jing'an Wang. Dumating siya. Ano ang pakay niya rito? Sabi niya, nais ka raw niyang makita. Sabi niya, may napakahalaga raw siyang sasabihin, na nais niyang ipaalam sa inyo. Sabi pa niya, tungkol daw ito, tungkol sa batang Panginoon. Matalino ka. Mabuti. Dumating ng gabi ang Panginoon ng Wang. Ano raw ang pakay niya? Para lang magdala ng ilang walang kwentang laruan. Kung ganoon, hindi na kailangan. Hindi kapos ang hardin ng Shen sa mga yan. Shen Yuehua. Talaga bang kailangan mo akong pagsalitaan ng ganoon? Sa pagitan natin, maliban kay Aner, wala na ba talaga kayong ibang masasabing salita? Napangiti ang Panginoon ng Wang. Ako at ang Panginoon ng Wang ay matagal nang naghiwalay. Maliban sa usapin ng bata, wala na talaga kaming masasabing iba pa. Kung ayaw talagang pag-usapan ng Panginoon ang bata, kung gayon, pakiusap na umalis na kayo. Mama Qin, ihatid ang panauhin. Sapat na. Tama na. Aner, nagkasakit. Nagkasakit si Aner. Ano ang sinasabi mo? Mahigit isang buwan na siyang may sakit. Umuubo siya araw at gabi. Mataas ang lagnat at hindi bumababa. Hindi makakain o makainom. Lahat ng kilalang pantas na manggagamot sa klinika ng imperyo, na makatawag ng pangalan, ay nakatingin na sa kanya. Ngunit wala pa ring nagagawa. Sabi nila, isa itong karamdaman ng puso. Sabi niya, namimiss ka raw ni Aner. Shen Yuehua. Wala pa siyang isang taon. Malapit na siyang mapahamak sa kamay ng walang pusong inang. Nagpahirap at halos pumatay sa kanya. Yuehua. Bumalik ka na. Kapag pumayag kang bumalik, magkukunwari tayong walang nangyari. Liu Ruyu. Maaari ko siyang palayasin agad. At hindi na siya muling makikita sa harap mo. Sa Dowager Taifei, ako rin ang magsasalita. Sisiguraduhin kong hindi ka na niya muling guguluhin. Mananatili tayong tulad ng dati. Tayong tatlo bilang isang pamilya. Natahimik na namumuhay ng payapa. Basta bumalik ka lang. Ang sakit ni Aner ay tiyak na gagaling. Xiao Yunting, sa palagay mo ba, na ang pagpunta mo ngayon, at pagsasabi sa akin ng mga ito, ay parang binigyan mo ako ng napakalaking awa. Sa palagay mo ba, dapat agad akong lumuhod, at magpasalamat sa iyong napakalaking kabutihang loob, at saka ko maayos na pupulutin ang mga gamit, at masunuring babalik kasama mo sa bilangguan na yan. Mali ka. Si Aner ay anak ko. Nagkasakit siya, at higit kanino man ako ang nasasaktan. Ang pauwiin ako sa tabi mo para sa kanya. At ibalik ako sa nakakatakot na palasyong iyan na kumakain ng tao. Xiao Yunting. Sa tingin mo ba,
Nararapat ka. Shen Yuehua. Ikaw. Ano ang sinabi mo? Para sa anak mo. Kahit kaunting hinanakit ay hindi mo kaya. Ang puso mo. Ano nga ba ang ginawa mo? Inaapi at sinisipayo. Ang sabi ng Panginoon ay talagang napakapayak. Sa harap ng sariling asawa, nakatitig ka pa sa kanya ng ganoon. Habang pusong puspos ng pag-ibig sa ibang babae. Sa isang gilid ng tainga at sa kabila ay hinihila. Ito ang tinatawag na pang-aapi. Hayaan kang manganib sa gitna ng panganganak. Sa isang saglit na naghahati sa buhay at kamatayan. Ngunit pati anino ng iyong asawa ay hindi mo man lamang makita. Yan din ba ang tinatawag na pang-aapi? Hayaan ang iyong biyenan. Ituro ang iyong ilong. At pagalitan kang parang wala kang silbi. Na para bang ikaw ay isang hamak na mababa ang dugo. Samantalang ang iyong asawa ay nakaupo lamang sa isang tabi. Na malamig na nakamasid. Yan din ba ang tinatawag na pang-aapi? Xiao Yunting. Hindi yan pang-aapi. Iyan ay tahasang pagyurak. Ito ay pagyapak. Na sapat upang durugin ang lahat ng pag-ibig at pag-asa ng isang tao. Hanggang maging pulbos na gumuho. Ang gusto mo ay bumalik ako. Ang ibig sabihin ay bumalik ako. At ipagpatuloy ang ganoong buhay na masahol pa sa kamatayan. Sa anong kadahilanan? Yuehua, alam ko. Ang nakaraan ay ako ang nagkulang sa'yo. Inaamin ko. Ako ang naging hangal. Hindi ako karapat-dapat. Ngunit si Anner. Walang kasalanan si Anner. Talagang hindi na niya kaya. Ang sabi ng manggagamot. Kung magpapatuloy pa siya ng ganito, maaaring hindi niya maabot ang taglamig na ito. Kaya kong alagaan si Anner. Ngunit, hindi sa pamamagitan ng pagbabalik sa palasyong Jing'an. Ihatid mo siya. Sa hardin ng Shen. Ako mismo ang mag-asikaso sa kanya. Hanggang sa gumaling siya ng tuluyan. Dito. Narito ang mamaki na pinagtitiwalaan ko ng lubos. Narito rin ang mga pinakasanay na yaya at mga katiwala na dinala ko mula sa Jiangnan. Ipinapangako ko na matatanggap niya ang 100 ulit na mas mabuting pag-aalaga kaysa sa palasyo. Attention! Hindi maaari. Talagang hindi maaari. Si Anner ang lehitimong panganay na anak ng prinsipe. At ang panganay na apo ng angkan ni Xiao. Paano siya maaaring palakihin sa labas? At ipakalat. Ang mukha ng aking sarili at ng buong palasyong Jing'an. Saan ko ilalagay? Ang mukha namin. Sa ganitong sandali, inaalala mo pa ang napakasaya mong mukha. Sa pagitan ng iyong mukha at ng buhay ng anak mo, ang pinili mo, ay siya pa rin. Xiao Yunting. Talagang makasarili ka hanggang sa masuka ako sa'yo. Hindi ko ibig sabihin yon. Ako ay, hindi ko maaaring hayaang umalis siya sa palasyo. Naiintindihan ko na. Ang pakay ng Panginoon ngayon ay, hindi upang iligtas ang anak mo, kundi upang pilitin akong bumalik. Kung gayon, sa pagitan natin, wala nang dapat pag-usapan. Kung sakaling may nangyari kay Anner na masama, iyan ang sarili mong tunay na ama, para lang sa kaawa-awa mong pagmamataas, at pagnanasang magkontrol, na ikaw mismo ang lumikha ng kasalanang ito. Ikaw, Xiao Yunting, magpakatatag ka na lang. Ihatid ang panauhin. Mula ngayon, kung muling dumating ang Jing'an Wang, huwag nang ipaalam. Itakwil agad at palayasin. Shen Yuehua, magbabayad ka rin sa huli. Sinasabi ko sa'yo, tiyak na magsisisi ka, kung wala ang aking pahintulot. Ikaw sa buong buhay mo, huwag mo nang asamin pang makita si Anner kahit minsan. Ipaparamdam kong kamuhian ka niya. Ipaalam ko sa kanya na mayroon siyang ina na siyang pinakamasahol, pinakamalamig ang puso. Gagawin kitang habang buhay na mag-isa at tatalikdan ng lahat, ng lubos. Tayong lahat ay magmamasid at maghihintay. Hindi maaari. Hindi ako maaaring umiyak. Dahil isinara na niya ang lahat ng daan. Ako na mismo. Ang bubuka ng sarili kong landas. Kailangan ko ng isang marangal at iginagalang, at ganap na tapat na saksi. Si Xiao Yunting. Lene.
Alam ng aking bulwagan. Na si Xiao Yunting na hangal na yon, tulad ng kanyang ina na hindi marunong magtago ng sariling pinagmulan, ay gumagamit lamang ng maruming paraan na ito. Nagkasakit si An-er. An-er. Alam ni Yuehua, ito ay usaping pampamilya ko. Hindi dapat ito ginagamit upang gambalain ang mahal na prinsesa. Ngunit si An-er, hindi lamang siya aking anak. Siya rin ay dugo ng maharlikang angkan. Siya ang naiwan ng nagharing emperador bilang tagapagmana. Ito, hindi lamang ito kalupitan, kundi pagyurak at kawalang galang sa dugong maharlika. Yuehua, pakiusat sa mahal na prinsesa. Iligtas si An-er. Nagbalik ka pa talaga. Maganda. Gusto ko lang makita agad si An-er. Itong hamak. Tumayo ka. Hindi ako narito ngayon para uminom ng tsa. Narito ako upang tingnan ang kaawa-awa kong apo sa tuhod. Humanda sa daan. Dumating ang kanyang kagalang-galang na kapatid na prinsesa. Ako ang kapatid mong si Penghua Shenghui. Kasalukuyang hindi maganda ang lagay ni An-er. Kailangan niyang magpahinga ng tahimik. Baka hindi nararapat na buluhin siya. Mas mabuting mauna na ang kanyang kagalang-galang na kapatid na prinsesa. Sa pangunahing bulwagan at doon magsa. Ako na ang magpapalipat kay An-er rito. Paano? Hindi man lang ako pinayagang masulyapan ang sarili kong apo sa tuhod. Hindi na ako bagay na nandito. Hindi po ako nangangahas. Basta. Dahil hindi ka nangangahas. Tumahimik ka na at ihatid ako. Dating prinsesa. Talagang dumating ka. Prinsesa Chang. Napakalaking hanay. Mukhang magbabago ang langit. Pigilan niyong mabuti ang paa. Naghahanap ba kayo ng kamatayan? Si An-er iyon. Si An-er ang umiiyak. Napupot ako. Nagagalit ako. Ay. Anak ko na si An-er. Anak ko. Hindi kita mapapatawad. Nadurog ang puso ko. Nagagalit si Panginoong asawa. Matagal ng ilang araw na hindi nakakakain si Shezi. Wala na kaming magawa. Noong ilang buwan na ang nakalipas na umalis ako. Nagpapakataba pa siya noon. Bakit naging ganito na siya ngayon? Kayo sa pang-araw-araw. Ano ba ang pinakain niyo sa kanya? Which? Bitawan niyo ang anak ko. Sino ang nakaalam kung anong balak niyo? Nagkasakit ng ganito si An-er. Lahat ay dahil sa inyo mga malas na halimaw. Mula nang makipaghiwalay kayo kay Panginoon ng Wang. Wala nang naging payapa sa mansyong ito. Matigas ang ulo ninyo. Nagdadala ng malas sa asawa at anak. Ngayon gusto pa ninyong ipahamak ang aking An-er. Tumahimik ka. Ang lehitimong apo ng aming palasyo. Inaalagaan niyo hanggang sa halos mamatay na. Wala ka bang hiya dito pang sigaw ka pa? Tatanungin ko nga kayo. Sa buong palasyo ng Jing'an, nagkagulo ang mga katulong. Ni isang batang 1 taon ay hindi ninyo maalagaan. Hindi ba kayo walang kakayahan? O may masamang balak kayo? Mahal na prinsesa ang nakikisyoso. Araw-araw niyang binabantayan si An-er. Hindi siya nagsasawalang bahala sa pagpapagamot o gamot. Araw-araw niyang binabantayan. Binabantayan ng binabantayan. Hanggang sa naging kalansay na lang siya. May tao. Puntahan ninyo at ipatawag agad sa akin ang opisyal na hukom ng tanggapan ng tai. Agad. Ngayon gusto kong ako mismo ang magtanong. Kung anong sakit ba ang kinahinatnan ng apo ng dakilang Zhu? Ano ba talaga ang sakit niya? 8. Karaniwang lagnat at sipon lang. Nakapagdala na ako ng pinakabantog na doktor sa lungsod. Ang doktor na dinala mo. Kung totoong marunong siya, bakit ang apo ng aming palasyo ay halos maputol ang hininga? Kung may sinumang mangahas magpabaya sa tungkulin, o manloko at magtago ng totoo, sigurado akong ipapatawag ko siya rito mismo. Gusto kong makita. Sa inyo sa palasyo ng Jing'an, may iba pa ba kayong sasabihin?
Iniisip ng Panginoon ng Jing'an, ang pagdating ko ngayon, ay para makipag-usap sa inyo. Nandito ako para silipin ang nakatatanda kong kapatid. Kung paano ninyo inalagaan ang apo ng hari hanggang sa naging ganito. Ngayon lang nagulantang ang Panginoon. Hindi ba? Huli na. Dumating na si Liu Yuanpan. Lingkod, magbigay galang kayo kay mahal na Prinsesa Chang. Liu Yuanpan, tingnan mo. Ito na ang apo ng dakilang Zhu. Anong sakit ba talaga ang mayroon siya? Bakit ang mga alipin sa buong mansyon? Kasama pa ang mga magagaling niyo sa tai, na kayang pabayaan ang isang batang wala pang 1 taon. Inalagaan nilang mabuti ang huwarang ito. Ginang, pakiusap, ilabas ng maingat ang kamay ng munting Ginoo. Ginoong hukom ng loob siya. May pag-asa pa ba? Liu Yuanpan, paano? Paalam kay kanyang kamahalan ang Prinsesang Chang. Ang sakit ng munting Ginoo. Sa pulso pa lang. Ito ay dulot ng matinding apoy na sumusunog sa puso. Ang sanhi ay matagal na pag-aalala at paninikip ng damdamin. Hindi mapakali ang loob ng bata. Nabubulok ang galit sa dibdib. Humihinto ang daloy ng enerhiya. Kaya hindi humuhupa ang lagnat. Hindi niya na magawang kumain o uminom. Isa itong sakit ng puso at isip. Hindi ito gagaling sa gamot lamang. Kung nais itong lunasan sa ugat, kailangang alisin muna ang kanyang matinding paninikip ng damdamin. At mapayapa ang kanyang loob. Doon pa lamang magkakaroon ng pag-asang mabuhay. Ginoong hukom ng loob. Ang sinasabi ninyong matinding paninikip ng damdamin, ay baka si Aner ay nag-isip sa kanyang ina. Ayon sa sinabi ng ginang, bagamat bata pa siya, halatang labis ang pag-ibig niya sa kanyang ina. Ang pulso na ito, tunay nga, na namimiss ang ina. Lenwe, kung tutuusin, hindi ba't dahil lang sa pagkamis ng bata sa kanyang ina? Kapag nawalay sa pag-aruga at pag-aalo ng sariling ina, hindi na siya makakapanatili pa. Narinig mo ba, Aner? Narito ang iyong ina. Hindi ka na muling iwan ng iyong ina. Anong kalokohang sinasabi mo? Lubos na walang katwiran. Ikaw na isang manggagamot. Ano ang alam mo sa pinagmulan ng dugong maharlika? Nagagalit ang Dowager Taifei. Ang matandang ito ay nagsasabi lamang ng totoo batay sa pulso. Ang isang munting bata ay hindi man lamang marunong magsalita. Paano niya mauunawaan ang matinding pananabik sa ina? Ang ibig sabihin ng Dowager Taifei ay, mas mabuting ikaw mismo ang magmasid ng maigi. At mas mabuti pang ikaw na rin ang magpulsuhan. Dowager Taifei. Dahil po ba si Aner ay tinamaan ng malas dahil sa akin? Kayo po ang higit na nakakaalam sa inyong puso. Mula nang umalis ako sa palasyo. Talaga po bang wala kayong kahit minsang tunay na naalala siya? Niyakap man lang po ba ninyo siya ng minsan? Natauhan man lang po ba kayo sa pag-alo sa kanya? Sa inyo po, isa lang siyang panukat. Isang kasangkapang magbabalik sa akin sa palasyo. At ikaw rin, Xiao Yunting. Ano ba ang sinabi mo sa akin kagabi? Sabihin mo. Sinabi mong palilimutin mo siya na kamuhian kita at kamuhian ako. Sabihin mo, sinabi mong ipaalam mo sa kanya na mayroon siyang inang walang awang walang puso sa buong mundo. At ngayon, ginawa mo siyang ganito. Nasiyahan ka na ba? Nakakaawa. Mukhang may dangal pa rin. Napanatili mo pa ba? Sapat na. Ayaw ko nang makinig pa sa mga kabulastugan nyo. Liu Yuanpan. Isang tanong lang ang sa inyo ko. Kung nais ninyong mabuhay si Aner, sa harap ng inyong mga mata, ano ang nararapat gawin? Ang nag-aalis ng kampana ang siya ring magbabalik nito. Kung gayon, dapat ding ang may gawa ng tali ang magtanggal nito. Ang munting Ginoo ngayon ay lubhang nag-isip at nasusugatan ang loob. Kung nais niya pang bumuti ang lagay, kailangang maibalik siya agad sa piling ng kanyang ina. Araw at gabi siyang inaalagaan. Masusing ginagamot. Maaari pang mabawi. Mabuti. Kung gayon, wala na akong masasabing iba pa. Ihanda ang karwahe pabalik sa palasyo. Kaagad akong haharap sa kanyang kamahalan. Ang palasyo ng Jing'an ay nagmalupit sa dugong bughaw ng maharlikang angkan. Sa pansariling kapahamakan, halos ikamatay pa nila ang panganay na anak. Ang ganitong asal ay tunay na nakapanghihilakbot na marinig. Kailangang hilingin ko sa kanyang kamahalan na magpataw ng tapat na hatol ukol dito. Dumating na ang kautusan ng hari. Sa basbas ng langit at ng kapalaran, isinasaad ng emperador ang atas na ito. Ang anak ng Jing'an na si Xiaoan ay aking apo sa dugo. Isang mahalagang tangkay at dahon ng ginto at jade. Ang kanyang ina na si Shen Yuehua ay may mabuting asal at marangal na bertud. At higit pang nagpakita ng malasakit at pag-aruga. Nabalitaan kong siya ay mahina ang katawan at madalas magkasakit. Kaya labis akong nabagabag. Upang mapanatiling malusog ang aking apo, inihahatol ko. Ngayon ding araw ay ililipat si Xiaoan sa hardin ng Shen, kung saan ang kanyang ina na si Shen Yuehua ay personal na mag-aalaga at magbabantay sa kanya, hanggang sa siya ay tuluyang gumaling. Mula noon,
Ang Jing and Wang, na si Xiao Yunting, ay walang kakayahang magturo sa anak ng maayos, at pinabayaang maayos ang pamamalakad sa bahay. Kaya nagdulot ng panganib sa dugong bughaw. Siya ay pagkakaita ng katungkulan sa loob ng 3 buwan. Sa loob ng 3 buwan, magsarado siya sa loob at magnilay sa kanyang mga pagkukulang. Bukod pa rito, bawasan ang kanyang mga parangal at katayuan sa loob ng 1 taon. Naitala na ang pasya. Tinatanggap ko ang atas na ito ng may pagpapasalamat. Jing and Wang, tanggapin mo na ang kautusan. Ako ay nagpapasalamat sa kaloob na habag. Jing and Wang, kung nalaman mo lamang ito noon pa, bakit ka pa nagkunwaring banal ngayon? Ang kanyang kamahalan ay puspos ng habag. Kaya mabuti pang pag-isipan mo ang iyong sarili. Sa utos ng mahal na prinsesa, personal siyang magbabantay sa paglipat ng anak sa bagong tahanan. Ang mga walang kinalaman ay lumayo. Huwag mangharang. Uwi na tayo. Bini-bini. Sumakay na po kayo. Maalinsangan ang hangin. An-er. Alis na tayo. Bini-bini. Mahimbing ang tulog ng batang Panginoon. Mananatili po akong sumunod sa labas ng karwahe. May kailangan po ba kayo? Tumawag lamang po kayo at agad akong darating. Napakahirap ng pinagdaanan mo, Bini-bini. Sa huli, bumalik na sa ayos ang iyong paghinga. At sa wakas ay ligtas ka na. Sobrang kirot ang nadarama ko. Ngunit lubos ding ligaya. Na muli kitang mayakap. An-er. Huwag kang matakot. Nariito si ina. Hindi ka na muling iwan ni ina. Sa pagkakataong ito, hindi ka na muling iwan ni ina. Kailanman ay hindi na. An-er. Tingnan mo. Nakarating na tayo sa bahay. Maligayang pagdating, Bini-bini. Maligayang pagdating, Munting Ginoo. Mukhang maayos at ligtas ang biyahe ng Munting Ginoo. Mas pumayat na ang Munting Ginoo. Kailangang magpahinga ng mabuti ang Bini-bini at ang Munting Ginoo. Ang hatol na dapat niyang ilabas ay lubos na sumasang-ayon kay Liu Yuanpan. Sakit sa puso ay kailangan ng lunas mula sa puso. Ngayon at nakabalik na ang bata sa piling ng kanyang ina. Kalma na ang kanyang puso. Maaari nang magpahinga ang ginang. Wala na ang ugat ng sakit ng Munting Ginoo. Mula rito, kailangan lamang ng banayad na sabaw at dahan-dahang gamutan. Kasabay ng maingat na pagkain. At unti-unti siyang gagaling. An-er. Konti lang. Sa loob ng 1 buwang ito ang pinakamahimbing niyang tulog. Ang puso ko ay tuluyan nang nakabalik sa tamang hantungan. Ang dating hindi ko pa nararanasan. Ang pakiramdam ng pananagutan at lakas bilang isang ina ay pumuno sa aking buong pagkatao. Nakakapanghina, hanggang sariling anak ay hindi mapangalagaan. Sadyang sariling gawa, sariling sakit. Aner ko. Ang laking gulo. Lahat ay dahil sa babaeng yon. Ang apo ko. At mula rito, wala na akong kinalaman sa lahat ng ito. Hindi ko hahayaang may sinumang magdala sa amin palayo mula rito. Hindi ko na maaaring ilagak ang aking pag-asa sa habag ng iba, at sa isang sandali ng pagkahabag ng emperador. Kailangan kong magtaglay ng kapangyarihang sapat upang makipagsabayan sa kanya, nang walang pasubaling lakas. An-er. Tingnan mo, araw-araw ay gumagaling ka. Nakikita ka ni ina na lumalaki araw-araw. Munting Ginoo, tingnan mo roon. Iyan ang tindahan natin. Nariyan si ina. Hindi umalis si ina. Huwag matakot, An-er. Halika, An-er. Ibuka mo ang bibig mo. Tama, mabait ka talaga. An-er. Ang galing mo.
Subukan mo ulit. Lumabas ka na. Nagawa mo na ang unang hakbang. An'er. Tawagin mo akong ina. Ina. Tinawag mo akong ina na. Sulit ang lahat. Sa tingin ni ina, ang lahat ng hirap sa mundong ito ay may kabuluhan. Ha ha ha. Ang bilog-bilog at mataba niya, magaan ang itsura, parang isang punlang naliligo sa sapat na sikat ng araw. At dinidiligan ng ulan. Matibay at masigla. Ito ang munting Ginoo. Nakakahanga. Talagang kahanga-hanga. Kung ikukumpara sa ilang buwan na ang nakalipas, para bang napalitan na siya ng ibang bata. Sinumang makakita sa kanya, ay hindi maiugnay ang batang ito kasing ganda ng jade at puting niebe. Sa munting kaawang-awang batang. Parang isang hininga na lang ang natitira ilang buwan na ang nakalipas. Ito ang bagong disenyo ngayong tagsibol. Inahabi ng burdang dalaga mula Jiangnan noong nakaraang buwan pa lamang. Iisa lamang ito sa buong kabiserang lungsod. Humataw. Ako ang kumita nito pabalik. Hindi lamang totoong ginto at pilak. May pinakabago pang mga kalakal mula sa bawat panig. At ang pinakamahuhusay na balita. Ang dakilang zoo ay matagal nang hindi nayaong payak na bakuran noong una. Ito ay naging ubod ng malaking sentro ng isang imperyo ng kalakalan. Isang tagpuan ng impormasyon at kayamanan. Dumating na naman ang pangkat-pangkalakal ng mga Shen. Ngayon, ako ang dating asawa ng Jing and Wang. Ngunit sa buong kabiserang lungsod, walang nangahas na banggitin ang aking pag-iral. Ang aking pangalan. Paminsan-minsan ay lumilitaw sa silid-aklatan ng kamahalan sa palasyo. Kung sa kabangbayan ay magkakaroon ng kahit kalahating porsyento ng mga sulat kamay ni Shen Yuehua, magiging mataas at tiwasay ang aking katayuan. At wala na akong dapat ipangamba. Binibini. Ang mga salitang kumalat sa palasyo. Ang pangungusap na ito. Hindi ko alam kung sinadya o hindi. Ngunit para itong isang anting-anting na nagpapatatag ng loob. Na lalo pang nagpatibay sa aking katayuan sa kabiserang lungsod. Lalo lamang naging matibay. Ang dating palasyong Jing'an ng pamilyang iyon, ngayon'y naging parang bahay na sinalubong ng mga ibong laway. Malamig at tahimik na parang pinabayaan ng multo. Sa aklat, wala nang salapi. Isesri, huwag mong ipaabot kay Teifei. Nabalitaan kong muling naantala ang buwan ng sweldo sa loob ng palasyo. Naghihintay ako rito. Narinig kong sa panig ng mga Shen. Isesri, huwag mo nang banggitin pa. Ang buong palasyo ng Jing'an, mula sa loob hanggang labas, ay may amoy ng pagkabulok at lumang kahoy. Parang bangkay na nakalutang sa hangin. Shen Yuehua, ikaw ang nanalo. Ikaw ang nagwagi. Ikaw ang nanalo. Si Xiao Yunting ay ilang ulit nang napaurong sa tarangkahan. At naging bagong katatawanan ng buong kabiserang lungsod. Dangal na Jing and Wang. Ngayon, maging ang sariling anak niya ay hindi na niya makita. Dahan-dahan kang tumakbo. Mag-ingat ka sa pagdaos-dos. Kung dapat dumating, tiyak na darating. Ang tanging mahalaga sa akin ay maayos kong mapaghabi ang lambat. At tahimik na maipagdiwang ang payapang mga taon kasama si An'er. Sa isang tabi, ay lihim na naghahabi rin. Ng isang malawak na lambat na kayang sumalo sa anumang unos. An'er, pumili ka ng gusto mo. Hahaha, napakagaling ng batang ito. Ang batang ito, na tulad mo, sa hinaharap, tiyak na magiging bihasa sa kalakalan. Maraming salamat sa inyo sa pagparito ngayon at pagbibigay dangal. Magkita tayong muli sa susunod. Binibini, hindi maganda. Malaking suliranin ang sumiklab. Huwag kang mataranta. Dahan-dahan mong sabihin. Ano ang nangyari? Ang hukuman. May dumarating mula sa hukuman. Mula sa gobyerno ng Shontian. At mula sa mga tao ng gwardya ng kabiserang lungsod. Sinelyuhan nila ang lahat ng tindahan sa aming lungsod. Sabi raw nila na ang aming pamilyang Shen
ay nakipagsabuatan sa mga rebeldeng taga-Jiangnan. Lihim na pagpupuslit ng mga ipinagbabawal na produkto. Balak na maghiganti. Paghihimagsik. Ito ang huling hakbang ni Xiao Yunting. At siya rin ang pinakamalupit. Ang pinakamasakit na patibong. Alam niya, sa pamamagitan ng karaniwang pakana sa kalakalan, hindi na niya ako magagalaw. Kaya, ipinataw niya sa akin ang isang matinding bitad. Wala nang makakaalis dito. Sapat na ito upang ang buong pamilyang Shen ay mapahamak ng tuluyan. Isang sombrerong may nakalalasong paratang na aabot hanggang langit. Nasaan sila? Nasaan sila ngayon? Nasa bulwagan sa unahan. Pinangungunahan ito ni nalingkod na si Ginoong Zhang ng Shontian at ni General Li ng Guardiang Jingbei. Sila. Bitbit nila ang opisyal na kasulatan ng paghuli sa dagat. Sinasabing narito sila upang dakpin kayo. At dalhin kayo sa dakilang templo upang doon magpaliwanag. Binibini. Hindi po kayo maaaring pumunta. Malinaw na isa itong patibong. Kapag pumunta po kayo, hindi na kayo makababalik pa. Yuehua. Huwag kang matakot. Alam ko ang ginagawa ko. Alam kong may pakay sila laban sa akin. Pero kailangan pa rin nilang magpakita ng matibay na patunay. Pupunta tayo roon at harapin natin sila. Ginoong Zhang. Hindi ko alam ako na si Shen Yuehua. Anong pagkakasala ang nagawa ko? At nag-abala pa kayo ni General Li na magdala ng napakaraming tao at sumugod sa aking tahanan. May isang nagbigay ng sakdal sa pamilyang Shen. Sa ilalim ng inyong pangalan ang pangkat ng mga mangangalakal. Noong nakikipagkalakalan kayo sa kanlurang rehiyon, ang inyong kamahalan ay lihim na nagbenta ng mga bakal na sandata at baluti na mahigpit na ipinagbabawal ng hukuman. Mga kagamitang bakal at baluti sa mga pangkat sa hanggahan upang kumita ng labis at nakipagsabuatan sa dating mga tauhan ng pinatalsik na prinsipe ng Jiangnan. Nang palihim, upang pondohan sila, walang dapat ipangamba. Naroon ang mga saksi at ang ebidensya. Mayroon pa ba kayong nais sabihin? Kung gusto ninyong magdagdag ng paratang, kung gayon wala na akong masabi pa. Sinasabi ninyong ako raw ay nagpuslit ng mga sandata at nakipagsabuatan sa mga nagtataksil sa trono. May hawak ba kayong totoong ebidensya? Ang pamilyang Shen ay 3 salinlahi ng nagnenegosyo. Tapat sa hari at mahal sa bayan. At kailanman ay hindi gumawa ng anumang paglabag sa batas ng dakilang Zhou. Kay lupit naman ng isang walang hiya na walang galang. Sa ganitong kalagayan, matigas pa rin ang mukha, mga tauhan. Dakpin ninyo ang mapanghimagsik na taong ito. Na si Ginoong Li. Napakalaking kapangyarihan. Kahit ang mga tao sa aking palasyo ay naglalakas loob ka pa bang dalawin? Nagpapakita ng paggalang sa kagalang-galang na prinsesa. Nagpapakita ng paggalang sa kamahalan ng prinsipe koronado. Yuehua, huwag kang matakot. Narito na ako. Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob upang tangkaing salakayin ang pavilyon ng Jingxiu ko at dakpin ang aking kasamang mga ngalakal? Hindi kaya si tungkulin ng Jing Anwang ang walang kwentang bagay na yon? Pahupain inyo ang galit ng kanyang kagalang-galang. Ang abang lingkod na ito. Ang abang lingkod na ito ay tumutupad din sa atas. Tumatupad sa atas. Paano hindi alam ng aking kamahalan? Ang mga kawal ng Jinyong ng dakilang Zhou. Bakit biglang naging mga tauhan ng hukbong pribado ni Jing Anwang? Gusto ko ngang tanungin si General Li. Iyon ang atas mo. Isa ba itong utos ng Ama Huang? O isang kautusan ni Jing Anwang? Shen Yuehua, ikaw na hamak. Ginawa mo ito para mapahamak ako. At hindi mo man lang inisip ang iyong kapalit. Ni hindi ka nagdalawang isip na akitin ang prinsip koronado. Sa tingin mo ba kaya mo akong tapatan? Lakas loob mong magsalita. Kapatid na prinsipe, pakiusap mag-ingat kayo sa inyong mga salita. Si Binibining Shen ay ang aking tagapagligtas. At siya rin ang aking magiging katuwang sa hinaharap. Paano mo magagawang dumisan ang kanyang kalinisan dito sa halos walang basehang paratang? Ang kanyang dangal. Tagapagligtas. Katuwang. Mukhang wala pa ring alam ang kapatid na prinsipe. Kung gayon, sabihin ko na sa inyo ang lahat. Binigyang atas ako ng Ama Huang noon. Noong nakaraan, naipatayo ko ang timog dagat na hukbong pandagat alinsunod sa atas ng Ama Huang. Ang kailangan lamang na pilak ay napakalaking salapi.
Tama si Binibining Shen. Na maunawain ang loob, sa lakas ng isang tao, ay nakapagbigay siya ng 3 bahagi ng pondo ng hukbo na kailangan ng timog dagat na hukbong pandagat. Nagalak ng husto ang Ama Huang. At personal na ginawang Madam Hugo si Binibining Shen. Bilang. At pinangakuan na ang kita sa lahat ng kalakalang panlabas ng hukbong pandagat ay mapupunta sa sambahayan ng Shen at maaaring angkinin ang 2 bahagi. Kaya, hindi. Impossible. Talagang imposible ito. Nililinlang mo ako. Xiao Yunting. Natalo ka. Mula sa sandaling pinili mong gamitin ang isang bata para gipitin ako. Natalo ka na. Nang lubusan. Ang inagaw mo ay isa lamang asawang maaari mong apihin. Hindi mo ba alam na ang isinantabi mo ay dating isang mabigat na tuntungan na makapag-aangat sana sa iyo tungo sa mataas na kapangyarihan? At yayanig sana sa buong korte. Isang pinakamatibay na panangga. Sa sariling kamay mo, ang iyong makinang na kinabukasan ay ibinaon mo sa malalim na bangin. Ngayon, ikaw pa ang nag-ayos ng patibong. At nagbintang sa personal na ginawang Madam Hugo ng korte. Ang parusa ay lalo pang pabibigatin. Ang iyong posisyon bilang prinsipe, ang iyong dangal at kayamanan, ang lahat ng sayo, ay tapos na. Ama Huang. Ito si Xiao Yunting ng Jing and Wangfu. Nakipagsabuatan sa pribadong hukbo. At lahat ng ebidensya ng katiwalian at paglabag sa batas. Ay ibinaba bilang karaniwang tao. At inalis ang lahat ng titulo. Sa akin pinakamahal ang prinsipe. Shen Yuehua. Ang simula ng kwentong ito. Ang taong minahal at kinamuhian ng lahat. Isang asawang itinakwil at tinutuya. Ngunit dumating sa buhay ko. Ang pinakakinang na sandali. Sa atas ng langit. Ang kanyang kamahalan ay nagpahayag. Shen Yuehua. Nagkaloob ng tulong sa tagapagturo ng tubig sa timog dagat. At nagpakita ng dakilang ambag sa sambayanan. Lubos ang ligaya ng aking puso. Itinakda siyang maging Madam Hugo ng unang antas. At agarang ilipat ang kanyang pangalan sa talaan. Wais na biyayang pambihira. Isang tanging parangal. Si Anner ay inalis sa talaan ng angkan ni Xiao at pinalabas sa talaan ng kanilang lahi. At inilagay sa ilalim ng pangalang Shen Yuehua. At susundan ang apelyidong Shen ng ina. Mula ngayon, si Anner ay magiging anak ni Madam Hugo. Anak na lalaki ni Shen Yuehua. Sa aking dibdib ay wari. Ang munting mukha niyang lalo ng kahawig ko. Habang nakikita ko ang kanyang malinaw at nagniningning. Mga matang walang bahid ng alikabok ng mundo. Ang puso ko ay payapa at ganap na nasisiyahan. Nagtagumpay ako. Ang aking pangalan. Shen Yuehua. Hindi na lamang pangalan ng isang mangangalakal. Siya ay naging isang alamat. Isang sagisag. Isang tanda ng kalayaan at tatag ng kababaihan. Anner. Gusto mo ba ang mga ito? Gusto ko. Inay. Balang araw ako rin. Ay magiging katulad ninyo. Isang dakilang mangangalakal. Nakikita ng napakaraming salapi. Bakit naman? Dahil nais kong protektahan ka, inay. Nais kong kumita
Nang mas marami kaysa sa lahat. Gayon, wala nang sinuman. Ang mga ngahas umapi sa'yo, inay. Inay. Bata ka nga. Inay, tingnan ninyo. Ang pinakamalaking iyon. Dumating na naman. Madam, dumating ang balita mula sa hilagang hangganan. Ang isang iyon. Ang anak sa tagiliran na si Xiao Yunting, sa lupang pinagtapunan, ay tinamaan ng lamig at lagnat. At hindi na kinaya. At namatay. Ang lalaking iyon, noon pa man ay sa aking puso, ay matagal nang namatay. Kung ngayon, ay pawid man lamang na nawala at naglaho. Sa lupa ay bumalik sa lupa. Lahat ng utang na loob at puot, lahat ng sagutan at sigalot, ay tuluyang maglaho kasabay ng kanyang pagpanaw. Na parang usok at ulap na nagkawatak-watak. Inay, ano po ang nangyari sa inyo? Wala lang. Iniisip lamang ni Madam, ang hapunan na yung gabi, kakain tayo ng paborito ni Anner. Sabaw na may hiwa ng pusit. Ayos ba yon? Ayos na ayos.